Magandang buhay po sa ating lahat, sa ating mga viewers na nagtsatsagang manood talaga every videos ko, no? So mga ka-Shenjinkai, andito na naman po ako, ang inyong lingkod para magbigay sa inyo ng mga bagong kaalaman sa pungsoy, no? So marami tayong mga dapat i-explain sa inyo at marami din kayong mga hindi pa naririnig sa pungsoy na gusto kong malaman ninyo para maging mas madali ang mga application ninyo at pag-unawa ninyo sa pungsoy, no? Pungsoy is not bad. It really stabilize your life. I promise you. Pungsoy change your life. But it doesn't assure you of long life, prosperity if you have the wrong attitude towards it. Kasi marami sa atin, iba-iba ang perception, no? So, curiosity, syempre, diba, yung karamihan sa atin na, yung mayayaman lang yung mga nagpupungso, yung mga ganito, mayaman lang yung mga ganyan, kasi mahirap lang ako hindi pwede. But yun yung nagiging mga problema natin. Ang gusto kong, at ayan ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong araw na to, at saka ang mga hindi nyo pa narinig na mga pwedeng makatulong sa inyo sa mga inyong mga araw-araw na buhay, because yan po ang ating purpose dito sa ating YouTube channel ay ang araw-araw na pamumuhay ninyo sa pungsoy. Ang pungsoy po talaga ay aprobado. Yung application po is 100% accurate. Kung ginagawa po natin ng tama, ha? But the problems are the following na sasabihin ko sa inyo. Na wag naman ninyong ikasama ng loob, no? Pero this is reality, no? Real talk tayo. Yung mga nasa lower level na very interested, hindi nila, cannot afford sila sa application ng pungsoy, no? Of course, mas marami silang dapat unahin. Mas naiintindihan ko rin yon yung may mga maliliit pang mga anak. Pero if you really care for the future of your children, maganda rin na mag-take risk din kayo sa pag-i-invest ng inyong pungsoy applications, no? Kasi yung marami po talagang yung mga nasa lower level, syempre, ang iisipin nila, ang mahal, hindi ko kaya yung ganito kasi you need to protect yourself, you need to enhance yourself, you need to enhance the house, the whole family. So, kung hindi naman ikaw lang pwedeng, ang may advice ko sa inyo is the whole house, no? Yun ang inyong protektahan talaga. But dahil nga nasa lower class sila ng pamumuhay, so they cannot really afford it, no? But dito naman sa ating ang mga napapanood lang ninyo ay yung mga pampaswerte. We don't really understand so much of feng shui, kaya naman nandito ang inyong ka-Shenjinkai para kayo ay maturuan ng tamang dito sa mga explanation ng tamang application. Kaya po tayo nagre-release ng book every day, every year, kasi po gusto kong mapadali ninyo. Napakahirap po kasi, no? Nahihirapang mag-apply ang mga tao ng mga feng shui application sa loob ng inyong bahay. Kasi, syempre, ang pina-follow lang ninyo yung pampaswerte. But then you don't know. O siguro, depende kung maswerte ang kinalabasan or hindi maswerte ang kinalabasan. But then, as a feng shui consultant, ang tinuturo ko po sa inyo ay ang proper learning ng feng shui natin. So, kapag meron po kayong book nito, the whole year, mas mapapadali po ninyo ang application ninyo ng feng shui. At hindi nyo na kailangang maghukay ng balon para maintindihan kung ano yung mga mali at tama, no? Tapos, ito naman ang ating second natin ay yung mga nasa middle class, no? Yung mga nasa middle class natin ay always in doubt. Laging, at parang naman, ganito, ganyan, totoo ba yan? Or ganito ba yung niyan? So, ang ginagawa ng mga nasa middle class, mag-a-apply ngayon. And then, hindi pa na nagagabayan ng inyong energy, kumbaga hindi pa nakakasanayan ng inyong sistema. Kagaya rin lang yan ng vitamins. Pag nag-vitamins kayo, hindi naman agad-agad nagbibisa na sa inyo yung vitamins. It will take 3 to 6 months na kayo ay makakaramdam ng pagbabago sa inyong health pag nagtitake kayo ng vitamins. So, yun
example lang po yun. Example lang, ano? So, may mga ano na madali silang magsawa. Madali silang give up kung paanong i-apply. Kasi nga dahil nga sa mahirap talaga ang applications. Kaya sabi ko sa inyo, kung talagang gusto ninyo ng continuous buying ng books po natin every year, kasi nandun na po ang pinakamadali ninyong gagawin sa loob ng bahay ninyo. And this 2027 ay mas gagalingan ko po talaga ng paliwanag sa inyo, kasi minsan alam nyo kasi no, I've been doing my book for 17 years. So ngayon, hindi naman po pwede na every year ganun ang ating book. Ano po? So yun yung syempre iniiba-iba po natin. And the other, yung mga bago natin, yung mga beginner natin na bumili ng ating book, yung mga thank you so much sa inyo. Kaso syempre hindi na nila na ano yung mga nakaraan, no, na mga books. So at least meron pa rin po kayong mag-guide. Ngayon, ito naman yung mga nasa natin, mga above middle class, hindi naman ako kontento. Hindi na makapaghintay na, and then nagmamadali lalong yumaman at mamuhay ng mas extravagant at maipakita sa ibang tao ang kanilang mga na-achieve, no? So, maraming mga may mga attitude tayo minsan. Like kunyari, hindi natin na-gain yung this year, hindi natin na-gain yung talagang, kasi hindi maganda ang year mo, or hindi ka, let's say, no, hindi talaga maganda yung year mo. So, maghihimutok kayo about feng shui, about, kunyari ganito, meron tayong sigad, 'di ba? So any of your feng shui is not religion. Ano po? Yan ang gusto kong ipaintindi rin sa inyo talaga, na hindi po tayo religion. So yung mga pwede ninyong walang bawal na relihiyon sa atin sa feng shui, because feng shui is not a religion. It is science and arts, no? And the balance of the universe, the yin and yang of our life. So, merong masaya, merong hindi, merong araw, merong gabi. But then, may mga buhay kasi na puro na lang gabi, kumbaga. Or meron ding buhay na puro na lang araw. So, kailangan talaga magkakaroon ng balanse. Kaya yung sasabihin ng mga tao, meron tayo na ang gaganda, pero bakit parang walang kwenta yung ganda? Parang hindi niya nagagamit, hindi niya na i-apply yung, parang useless yung pagiging maganda niya dahil hindi siya nakakakita ng tamang lalaki para sa kanya, or wala talagang match para sa kanya, or meron naman tayong mga kaso na mga talagang umaga and gabi ang trabaho, but then hindi talaga makaahon-ahon. It is because, alam nyo, kahit nag-a-apply ako ng feng shui, no, dito sa Japan, napakarami po. Umaga-gabi nagtatrabaho. But then, ang problema po kasi natin is, merong nakaasa sa atin, 'di ba? Yung nakaasa sa atin, we're all going to carry them on your shoulder, on our shoulder, on their weights, no? So, parang, yun yung sinasabi sa atin, kahit na, sabihin, isa lang sa pamilya ang nasa abroad, lahat yan iaasa sa'yo, yung inyong mga, kung sino ang meron, abay dapat, ikaw ang mag-ano sa amin, mag-take over sa amin. So, nagfeng shui ka. And then, that is one big reason. You have feng shui application. Ngayon, hindi ka umaangat ka na sana eh. And then, these people, na nakikita nila na umaangat ka, so, ngayon, dahil umaangat ka, and you want also na magmalaki or magmayabang. Kaya nga sinasabihan ko talaga yung aking mga anong napapala nyo pag nagyayabang kayo? Wala naman yan. Alam nyo, in a matter of your death, wala tayong mapanghahawakan ng mga yaman. Lahat yan pwedeng bawiin lahat ng Diyos sa atin. So, parang walang kwenta yung pagyayabang. Ngayon,
may mga tao na hindi naman talaga intentionally nagyayabang, pero sa mga naiinggit naman, ang tingin naman nila doon nagyayabang, no? May mga ganong eksena kasi. Not all na merong na-achieve ay mayabang. Meron lang talagang mga tao na hindi matanggap na merong mas kesa sa kanila. So, ngayon, yan yung isang reason pa natin. And then, isa pang reason na kahit nag-a-apply tayo and then we're moving up, kumbaga talagang nag-i-effect talaga, nagte-take effect na sa inyo ang positivity ng pungsoy, no? Ang chi ninyo ay naghahanap na ng kanilang mga ways para maiangat kayo ng inyong buhay. Ito naman tayo sa show off. Kailangan yung kapitbahay natin may ganito, kailangan meron din tayo. Kailangan yung lifestyle naman natin ngayon ang nagiging problema kasi hindi pa natin na-achieve totally na yung stability na hinahanap natin, ay yun na yung mga ano natin. So that is already negative thinking na ay meron si kailangan meron din ako. Hindi po pwede yung ganong, that is also bad purpose in feng shui. Kasi iisipin ng ating mga energies na napipressure sila na bakit ganun? Instead na gusto ko siyang iangat, parang ang gusto niya lang naman is makapagbida. So, may mga ganun na as long na nakikita nila na ganito na meron kayo, yan kamag-anak, mga pamilya, mga na talagang kahit nga ngayon nakakapagtaka, kahit na mga classmates ninyo, kahit na mga kaibigan ninyo, magugulat na lang kayo na bakit parang gusto na rin umasa sa inyo. Alam nyo yun kapag may sakit sila. May pamilya naman ang mga taong ito, kunyari homeless or yun paniniwalaan natin. We all strive in this life. Wala tayong yung bed of roses talaga. Lahat ng trabaho napakahirap. Lahat pinaghihirapan. So, yung ating mga pag-shoulder sa mga pamilya, yan ay sasabihin natin dahil yan ay tinuro sa atin ng simbahan, na good deeds, na tumulong ka sa pamilya. Hindi. Alam nyo, as of now, I have learned all my lessons and almost all of us learned our lesson. We are teaching people to become lazy. We are teaching people to be inutil, na hindi sila magsikap sa buhay nila dahil meron naman silang aasahan. Meron silang kasi may mga ganon, mabango ka lang sa tao dahil meron ka. So, yun yung nila. And then, the moment you said no, ayan na yun, nandyan na yung mga conflict ninyo sa buhay. But then, kung iisipin nyo, it's still a blessing in disguise kapag nagalit sa inyo yung mga tao at hindi na nila kayo inasahan. Diba? So, ang mangyayari, sa inyo na yung pera nyo. You can enjoy your life, diba? Buy everything. Alam nyo, hindi naman sa nag-aano ko. Of course, meron tayong mga dapat na sinisave para sa pampalibing, pagkakasakit, yung mga ganon. Especially yung mga may anak na maliliit, kailangan nyo talaga ng savings. But then, alam nyo, pag malalaki na yung mga anak ninyo, you just need to enjoy yourself kasi yun yung ating purpose sa buhay natin. Buhay natin to. Walang buhay. You will never know kung ano man yung ating mga, yung sasabihin mo na merong lilingon sa'yo sa pamilya. Naku, malabo pa sa sabaw ng pusit yan sa panahon ngayon, So, yung sa atin, paniniguro para sa sarili natin, and then, kung nakapagbigay na tayo, tama na, that's enough. Wala na tayong dapat, kasi kung all of your life, tumanggap ka lang ng tumanggap, yun talaga ang mali, But then, kapag all of your life, wala ka man lamang ginawang pagbabayad man lamang dun sa mga tao na talagang nagmalasakit sa'yo, malaki ang naitulong sa'yo. So, parang, diba, bad yung ganon. So, sa feng shui talaga, ginajudge din tayo sa ating mga deeds, sa ating mga good deeds. Ngayon, may mga bagay na minsan hindi natin talaga maiwasan, mga pamumuhay natin na ang importante lang lagi talaga is yung do good things. Love people that loves you.
Kasi yun yung mga importante, no? Kasi minsan talaga kahit mahal mo ang mga tao, may mga tao na talagang mawawala sila sa buhay mo. Kahit gaano mo sila kamahal, kahit gaano sila kahalaga sa buhay mo, mawawala sila sa buhay mo. Either sumakabilang bahay or sumakabilang buhay o so wala na, ayaw na nila sa'yo, no? So, ganun lang ang buhay natin. Pero as long na you're in proper feng shui, in the right feng shui, you can still rebuild yourself, no? So, yun yung ano natin. Kasi, sabi ko nga, sisisihin ng mga ito ang iba, no? Sisisihin nila yung feng shui because they desire more na hindi makayang iangat lahat in 1 year. Kailangan, gusto nila instant noodle, yung cup noodle na paglagay mo na mainit na tubig, pwede mo na kainin agad. So, may mga ganon na walang patience. Minsan, we overreach our ambition, no? Yung ambition natin sa buhay, we overreach our abilities na kahit hindi na natin kaya, hindi kaya ng ating kakayahan dahil sa dami ng obligasyon. And I know one day, dadating yun tamang panahon na yon. Dadating ang tamang panahon na yon. Kasi pag malaki na yung mga anak ninyo or talagang marami nang nasanay na kayo sa pag-a-apply ninyo ng feng shui, ang energy ninyo ay malinis na lahat. So, yan na ang magandang pag-i-start ng inyong buhay, no? So, yan ang inaano ko dahil kung mapapansin niyo yung mga kasi nga ang nagiging purpose natin, bakit gustong yumaman? Kasi gusto ng extravagant na buhay. Hindi po. Gusto nyo lang ng stable na buhay, hindi extravagant na buhay. Siyempre, yung stable na buhay is enough. Maganda na yung nakakakain kayo ng gusto nyo, na hindi naman ninyo nakakain noon. Nakakabili kayo ng gusto nyo, ng mga bagay na hindi naman ninyo nabibili noon. So that is one way of improving. It means you are improving. So yun pa lang, talagang dapat matuwa na tayo, no? So, yung dating 10 damit mo, naging 20 na yung damit mo. So, yeah, that is also one way of improving. Kasi, parang yung gano'n, no? Kunyari, we believe in God. We believe in God above all, no? And then, pag merong failure sa buhay natin, sisisihin natin yung Diyos. Tayo ba ay nagiging fair? Hindi tayo unfair yung gano'n. Dahil, tayo ang gumawa ng mga sarili nating buhay. Ang mga tao sa palibot natin, kunyari tayo ay nakapungsoy, pero ang mga tao sa palibot natin hindi nakapungsoy. So sila, gumagawa sila ng mga bagay na kumbaga, makakapagpaperwisyo sa mga nakapungsoy. So, do not blame feng shui. Do not blame your feng shui. Kasi yun yung nagpaangat sa'yo sa sitwasyon na yan. So, count our blessings, no? Kasi, one day, pag natapos yung problema na yan, because you also protect yourself, you also protect your house, so, madali mo lang yan malalagpasan ang mga bagay na pagsubok. Kasi hindi talaga maalis yan dahil kahit kami mga feng shui consultant, natatakot pag pangit yung aming year. Kasi syempre, at least meron ka lang mapanghahawakan na meron akong protection sa ganito, kaya ko pa namang sigurong i-enhance ang buhay ko, ganon, yung mga ganon ang dapat positive na pag-iisip natin. So ito naman ngayon, yung mga mayayaman talaga, born rich, yun. So yung mga nila kasi sila travel dito, travel doon, yung mga nila, pero hindi sila nag-show off. Hindi yun show off. Kasi kailangan na nila na magsaya, mag-enjoy ng buhay nila. Narating na nila yung peak ng kanilang prosperity. So, ngayon, that is the time na pwede na nilang i-explore kung anong gusto. Pwede na nilang gamitin lahat ng gusto nilang gamitin. But then, kung ang purpose ninyo gusto nyong magganito dahil para makita ng kapitbahay nyo na ganito kayo or ganyan ang ninyo, ay malabo po yun. That is already negative. Tingnan nyo yung mga born rich, diba? Ang mindset nila, very different from
the middle class and the lower middle class. Pag nag-a-apply sila ng feng shui, it's just a normal thing to them, no? Application of feng shui, staying rich, ano bang tawag mo dyan? Live healthy, and hindi yon para show off. Sa ang mga mayayaman, normal na sa kanila yon yung mga gano'n na pamumuhay. Babiyahe sila kung kailan nila gustong bumiyahe. Tahimik lang sila, hindi para ipakita sa kapitbahay nila na nag-travel sila or nagganito sila, no? So, yun yung mga pagkakaiba. Ngayon, ang gusto ko matutunan naman ninyo sa feng shui ay baka kasi may mga koneksyon sa inyong mga pamumuhay sa magagamit nyo rin ito, no? This is not Pachi, but Pachi is the most important thing, no? Pachi is the best kasi lahat yon na nache-check ninyo yung inyong mga kulang, yung inyong mga sobra, yung mga unbalance, at mga magaganda ninyong mga tadhana. Pero itong tuturo ko sa inyo ngayon ay yung marami kasi sa atin ang hindi totally aware sa mga signs, mga element ng signs, no, na yung pabor ba sa'yo yan o hindi. So, ngayon, para mas malaman nyo hanggang huli, marami po akong salamat sa mga nagla-likes, ha. Alam nyo, nakikita ko minsan na ano ko, kasi nagbi-message si YouTube sa akin, maisingit ko lang, na nagkaroon daw ng sira yung kanilang, nag-stop daw yung parang ewan ko, o parang yung sa election noon, isang gabi naputol yung and then, parang yung countings mo doon, wala na, 'di ba? Parang ganun yung niya, nagbabago na yung. So, salamat dun sa mga nagla-likes na. Yung iba naman, siguro dahil nga, okay lang kahit wag na kayo mag-like kung talagang kabawasan sa buhay nyo yung pagla-like. At thank you so much sa mga viewers natin pa rin. So, alam ko marami yung mga nanonood lang, nakikarry the way, so nakakalimutan nilang i-like, or kaya naman ay sa television, hindi nila alam kung ways, no, kung paano i-like. So, ganun na lang. And please comment your questions. Alam mo, sinasabi ko sa inyo, do not PM me for your questions. I-comment ninyo sa YouTube ko para mag-notify sa akin kung ano yung susunod na gusto ninyong topic na talakayin natin sa susunod na videos, para magkaroon ako ng mga ideas, kasi alam nyo, mahirap din mag-isip kung ano yung gusto ng mga tao, kung anong gusto nilang malaman, kung ano yung mga interesado sila, kung paano ang gagawin sa feng shui. Syempre, ang gagawin ko lang, magbibigay ako sa inyo ng mga topics na napipili ko, pero iba pa rin yung galing sa inyo na mga topics, no? So, ayan ang ating gusto kong ano bang tawag dito? Ipaalam sa inyo yung mga hindi lang lucky years, lucky months, lucky days na kasi ang nasa books natin is lucky years, lucky months, and lucky days lang ninyo, ano? Pero sa natin, ang ituturo ko sa inyo yun, meron tayong mga lucky time. Kapag sinasabi sa atin na you are born in the hour or you are lucky in the hour of ganito. So, teka lang ha. So, ang natin, kapag kunyari, pwedeng makatulong sa inyo, pwedeng kunyari mag-a-apply kayo ng trabaho during ganito yung oras, or magbubukas kayo ng inyong tindahan during ganito ang oras, no, ng mga stores ninyo. Kasi gusto kong ituro sa inyo kung anong oras ang inyong mga animal signs. This is not feng shui, this is not Pachi, ha, this is different. Kasi hindi naman ito, kunyari ang time of birth ba ninyo ay pinanganak ba kayo sa oras ng kalaban ninyo. So, another conflict yon sa inyo. Kaya marami tayo talagang hindi maipaliwanag na bakit ganon, ano? So, gusto kong malaman ninyo ngayon ang mga oras ninyo ang mga animal signs niyo, kung anong oras. Nandito tayo ngayon sa office, kung napakaliit. Wala tayo doon sa ngayon sa salas, dito tayo sa office. Kasi magulo masyado. Nagkakarton ako. So yung ating ngayon, kung ikaw ay ox, ang mo ay, kung ikaw ay ox, may affinity ka
Kasama ko na rin, isasama ko na rin sa inyo yung mga affinity ninyo sa mga lupa, sa mga boulders, sa mga crystals, no? Sa mga, yan yung kapag ox ka. Kasi, naipaliwanag ko na sa inyo ito noon. Kaso maguguluhan na naman kayo. Oras nyo na lang ha. Kung ikaw ay ox, ikaw ay, ang oras mo na associated sa'yo, the hour of the ox is 1 p.m. 1 a.m. Sorry. Again. The hour of the ox is 1 a.m. to 3 a.m. So, yan ang iyong oras. Ang hour ng tiger is from 3 a.m. to 5 a.m. Kaya pag sinabing you were born in the hour of the ox, pero ikaw ay sheep. So, parang kontra. 'Di ba yung gano'n ang ano mo? Sinasample ko lang sa inyo to. Nasundan nyo ba? Kasi, so, kung ikaw ay tiger, ang iyong hour ay from 3 a.m. to 5 a.m. Ngayon, kung ikaw ay rabbit, your hour is from 5 a.m. to 7 a.m. That's the hour of the rabbit. And then, ang dragon ay, time ng dragon is 7 a.m. to 9 a.m. That is the hour of the dragon. Kaya pag sinabi nilang, you were born in the hour of the dragon and you are a dog, so parang conflict na agad yun because as we all know, dragon and dog doesn't get along well. So, ang snake naman natin, ang hour of the snake is 9 to 11 a.m. So, yan ang ating sa snake, no? Ang horse natin, ito, no, pagkakaiba, dalawa itong very, na animal signs, na pwede siya sa umaga, pwede siya sa gabi. Kasi ang hour of horse is from 11 a.m. to 1 p.m. 11 a.m. to 1 p.m. ang kanyang oras. So, kapag naman kayo ay sheep, kayo ay from 1 p.m. to 3 p.m. Yan naman ang inyong oras. Tapos, ang hour naman ng, ano bang kasunod ng sheep? Nasabi ko na yung sheep, no? From the hour of the sheep is 1 p.m. to 3 p.m. And then, ang monkey is 3 to 5 p.m. So, yan ang oras mo sa feng shui, no? Hindi yung pinanganakan mo yan, ha? So, if you are born in the hour of the monkey, between 3 to 5 p.m., it means kapag ikaw ay tiger, conflict na yun sa'yo, no? So, ganun yung sistema niya. Ngayon, ang rooster naman natin, ang hour of the rooster is 5 to 7 p.m. Ngayon, ang ano naman natin, ang hour of the dog natin is 7 to 9 p.m. Ngayon, kung 7 to 9 p.m. ka na dog na ipinanganak, kung ang dog is 7 to 9 p.m. Ngayon, kung ipinanganak ka na ang animal sign mo ay dragon, so conflict na kayo ni dog, no? Kasi yung oras na yan ay oras ng dog, hindi oras ng dragon. Sana nagigets nyo ito, ha? Simple lang, kaya nga sinisimplihan ko lang talaga. Ang boar naman ay ang hour of the boar is 9 p.m. to 11 p.m. So, gabi naman siya, no? Yan naman yung, kapag boar naman, ang pinanganak ka na ikaw ay snake at pinanganak ka sa oras ng boar, medyo may conflict din yan. Maiintindihan mo na, mararamdaman mo na sa sarili mo kung bakit merong parang hindi okay, diba? So, nakalimutan ko yung isa, yung, sana yun? Yung rat. Sana si rat.
Teka lang, hinanap ko si Rat. Alam, nasan si Rat? Ayun. Si Rat naman ay kagaya rin ni Horse na pinanganak ng magkakaroon ng conflict talaga yung buhay mo kung ang isang horse ay ipinanganak sa oras ng rat. Ang oras ng rat ay 11 p.m. to 1 a.m. So hating gabi yon. So conflict talaga ang inyong oras, no? Kasi ang rat din ay pinagsamang umaga at gabi. Ganon din ang horse, pinagsamang AM at PM. So, kaya ito talagang horse at saka ang rat ay talagang mahirap itong pagsamahin sa isang bahay. Kaya, lagi kong sinasabi yan sa inyo, ha? So, yan, mga ka-Shengjingkai, ang malaking mga conflict natin, ano? Kaya, alam nyo, sa book 2027 natin, talagang i-itemize ko na, no? Yung kasi naglalagay pa ako ng mga trivia natin para meron din kayong natututunan, no, sa history natin tungkol sa pungsoy. But then itong natin, marami akong sa 2027, marami akong ituturo sa inyo na talagang mas simplified para mas maintindihan ninyo at mas madali ninyong mai-apply agad sa inyong sa inyong bahay at sa inyong buhay. So, sa mga nagustuhan ng na ito, sa mga natutunan nyo ngayong araw na to, sa susunod meron na naman akong sa inyo, no, kung ano ang inyong mga dapat naman natutukan sa inyong bahay. Sa susunod na video ko, tututukan nyo kung ano ang inyong priority sa buhay. So mga ka-Shengjingkai, hanggang dito na lang po muna tayo. I love you all. Bye for now.